Global Harvest Church. Yan. And kung bago-bago po kayo sa church na ito, we continue to welcome you. And alam niyo po, ang church na ito has prepared po a sermon series ngayong month na ito ng August. And napakabilis ng panahon, tama ba? Kamakailan lang siguro parang na-feel mo na okay, January, tas biglang ngayon August na. Next month, actually, start na ng Burr months, ano? Napakabilis talaga ng panahon. And we believe na si Lord ginaguide naman tayo sa ating buhay so that we can live a life na kung saan walang regrets, a life na kung saan hindi tayo magkakamali dahil ginaguide tayo ng Diyos sa ating buhay. Ang series po ng church natin for this August is all about foolproof. Sabihin nga natin, foolproof. Pag sinabi pong foolproof, sa Tagalog po nito, hindi pwedeng magkamali. No? Incapable of making a mistake. Pwede ba talaga yun? Incapable of making a mistake? So, hindi po yan sa pamamagitan ng sarili nating galing, sa sarili nating lakas, but this is with the power of God sa plano niya sa ating mga buhay. Kaya it's foolproof ang mga plano ng Diyos para hindi mo sirain o wasakin ang buhay mo. Alam niyo po, sa mundong ito, maraming mga bad influences. Tama ba? No, maraming bad influences, and minsan, kung hindi tayo magiging wise sa pamumuhay, pwede po na kung saan maranasan natin yung hindi magandang bagay sa ating mga buhay. And sometimes we blame God sa maraming bagay na nangyayari sa ating mga buhay, pero we can only blame ourselves kasi meron tayong mga maling decisions na ginagawa sa ating mga buhay. Once again, can we shout yung series natin? 1, 2, 3, go! Foolproof! Okay. Now, alam niyo po, ang focus ng sermon series natin sa Bible, walang iba po kundi ang Book of Proverbs. Dahil ang Book of Proverbs ay mga kawikaan po ito ng isang tanyag at matalinong tao nung kanyang kapanahunan, walang iba kundi si King Solomon. And si King Solomon po, by the way, kung di niyo siya kilala, siya po yung hari na kung saan humalili sa kanyang ama na si David. Kilala niyo ba si David dito? Si David po, siya yung pumatay at tumalo kay Goliath na isang higante. Tanyag itong tatay niya na ito na si David at na-establish ang kingdom ng Israel. Pero yung sumunod na pumalit kay King David, walang iba kundi ang anak niya na si Solomon. Can you say his name one more time? Solomon. And si Solomon, syempre, alam niyo ba yung pressure na kung saan ikaw yung hahalili sa tatay mo, ikaw yung susunod in line sa halimbawa sa company, ikaw yung next in line dun sa position ng manager, ng CEO. Kumbaga, marami talagang pressure all around your life. And alam niyo po, si Solomon, though may pressure sa kanyang buhay, ang una niyang nilapitan ay ang Diyos. Ang Diyos ang unang nilapitan ni Solomon. Kung kaya, alam niyo po ba na si Solomon mismo, talagang nilapit niya sa Panginoon yung problema niyang yun. At alam niyo ba kung ano yung hiniling ni Solomon? Tanungin niyo ako. Ano? Tanungin niyo ako. 1, 2, 3, go. Okay, alam niyo po, ang hiniling niya kay Lord, walang iba kundi ang karunungan. Or, in English, wisdom. Can we say that word? Wisdom. Ang wisdom po, ay hindi ito yung karunungan na nagmumula sa tao lang, pero ito po yung karunungan na nagmumula sa Diyos. At dahil po hindi hiniling ni Solomon na maging mayaman siya, hindi niya hiniling na maging tanyag siya, hindi niya hiniling na matalo niya yung mga kaaway niya. Kaya po, nung hiniling niya yung wisdom kay Lord, ang binigay sa kanya ng Diyos ay hindi lang wisdom, kundi kayamanan, at ganoon din naman kapayapaan sa buhay niya. And alam niyo po, sa era ni Solomon, grabe po ang naging yaman ng bansang Israel. Tignan niyo, no, sa 2 Chronicles chapter 9,
verse 20, ang sabi po, all of King Solomon's drinking cups were, ano daw pong nakalagay? Solid gold. Imagine niyo, no? Yung drinking cup, solid gold, hindi plastic, hindi galing sa kahoy, hindi silver, solid gold. As were all the utensils in the palace of the forest of Lebanon. Hindi po ito yung gold na gold-plated. Ano pong sabi? Solid gold. They were not made of silver, for ano daw pong sabi? Silver was considered worthless in Solomon's day. Aba, parang ano bang worthless sa kapanahunan natin? Kung alikabok ay worthless, ang silver parang alikabok nung panahon nila. So just imagine yung richness ng kaharian ni Solomon at that time. And it all happened nung siya po ay humingi ng wisdom kay Lord. And yun yung prayer natin. As this month goes on, as this year progress, no, na kung saan, Lord, bigyan niyo po kami ng wisdom. Para sa ganon, maging maayos yung lahat ng area ng buhay namin. Maging maayos yung family ko, maging maayos yung business ko, yung pag-aaral ko. And meron tayo kasing kinakaharap sa buhay natin. That's why sometimes, hindi natin talaga hinihingi sa Lord yung wisdom. Ano yun? Next slide, ito yung ating topic for today, trust issues. Sabi mo nga sa katabi mo, may issue ka ba? Tanungin mo nga siya, ayan, may issue ka ba? Anong klaseng issue kaya ang kinakaharap ng mga kapatid natin sa Panginoon? Let's be honest. Honest lang tayo, ha? Lahat tayo, merong trust issue. Hindi lahat ng tao sa paligid natin, pinagkakatiwalaan natin. Tama ba? Hindi rin po sa lahat ng pagkakataon, nagtitiwala tayo sa mga tao. Probably nung bata tayo, meron tayong trust sa mga tao. May trust ka sa uncle mo, sa kapatid mo, sa iba't ibang mga tao. Pero as life goes on, pwede kasing marami tayong mga naranasan ng mga bagay na abuso yung pagtitiwala natin sa kanila. Some of us pwedeng may nagsinungaling na sa'yo. Kaya never again yung mga tao na yon, pinag-openan mo na ng mga problema kasi kinalat lang din nila. No? Or probably, you have been cheated on. Meron palang third party. O kaya, pwedeng hindi naman pala talaga totoo all along, at scam lang pala yung nangyari sa buhay mo. Some of us pwedeng naranasan na nating mabetray. Para bang pinlastik ka lang nila sa harapan, pero sa likod mo, pwedeng binabackstab ka na nila. Some of us pwedeng na-let down na, pinagkatiwalaan mo sila tapos sinayang lang nila yung tiwala mo. And now, yung mga bagay na yon, yung mga trust issues natin, hindi na lang natin nare-realize, pwedeng dala-dala natin yung mga trust issues na yon sa relationship natin with God. Unknowingly, pwedeng dala-dala natin yon kahit sa mga oras na ito. Kaya sometimes we trust God kapag Sunday. Amen? Do you trust God? Kaya lang, pinagkakatiwalaan mo naman ba ang Diyos na pinaglilingkuran natin pag Monday, kapag Tuesday, kapag Wednesday, kapag Thursday, kapag Friday, kapag Saturday? Pwedeng nasa church ka, you trust God, pero how about kapag lumabas ka na ng church? Tuloy pa rin ba yung tiwala mo sa Kanya? Sometimes, naisip din natin, Lord, sige, yung kaligtasan ko, kahit saan ako mapunta, alam ko, liligtas mo ako. Pwedeng yung buhay natin, yung salvation natin, darating din naman tayo sa hukay, sa takdang taon ng bawat isa sa atin, pero
Baka yung tiwala naman natin sa Diyos sa mga sitwasyon natin sa buhay, sa mga problema natin, sa mga pagsubok na kinakaharap natin, baka naman sa everyday decisions natin, baka naman hindi na natin siya na pagkakatiwalaan. And magugulat tayo when Solomon asked for wisdom kay Lord. Nagkaroon siya ng banal na pagkatakot sa kanya. And one of his writings in the book of Proverbs, chapter 3, verses 5 to 6, says this. Ano pong sabi niya? Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. One more time, pwedeng sabayan niyo po ako sa pagbasa ng buong verses na ito. 1, 2, 3, go. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Alam niyo po, ang Diyos ay mapagkakatiwalaan natin. One thing na naranasan din ni Solomon sa kanyang buhay ay pagkatiwalaan talaga ang Diyos sa lahat ng area ng kanyang buhay. It is as if God is saying sa verse na ito, mga kapatid, next slide please, you can trust me with everything because I never failed. Sino sa inyo naniniwalang hindi ka fine-fail ni Lord? Jesus never fails. Amen? Alam niyo po, tapat ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Naging tapat siya sa mga tao, mga Bible characters natin. Naging tapat siya sa mga magulang mo. At sa buhay mo rin, tapat pa rin ang Diyos. Now, yun yung una nating pag-uusapan. Point number 1, pakita natin, trust God completely. Totoo ba na pinagkakatiwalaan mo ang Diyos ng buong buo? Hindi 99% o 99.9 parang safeguard lang, ano? Hindi ganun, ano? Yung pagtitiwala na tinutukoy ko, kung hindi kumpleto, 100%. Yun ba talaga yung tiwala mo sa Kanya sa buong buhay mo? Or pwedeng half lang? Tandaan niyo po, yung sabi sa verse na binasa natin ay ano, trust the Lord with all your heart. Ano yung sabi? All your heart. One more time, all your heart. Buong puso mo. Hindi sinabing 99%, hindi sinabing kalahati, kung hindi buong puso. Alam niyo po, next slide, half trust is no trust. Kung pinagkakatiwalaan mo lang si Lord sa salvation mo at hindi sa situation mo, hindi talaga yon trust. Because trusting God means lahat ng area ng buhay mo. Hindi pwedeng pinagkakatiwalaan mo ba si Lord, sasabihin mo, medyo lang pastor, medyo lang leader. Kasi ang medyo ay hindi buo. And sometimes, dahil nga sa mga nangyayari sa ating buhay, nadadala natin yung trust issues natin sa relationship natin kay Lord. And let me remind you, mga kapatid, next slide, kapag pinagkakatiwalaan mo lang si Lord, tuwing nagme-make sense ang mga bagay-bagay, hindi yun faith. That's what? Convenience. Convenience. Kasi bakit? Kasi logical. Pastor, yung pagtitiwala ko sa Panginoon. Nangyari sa akin to. Okay, doon ako merong faith sa Kanya. Pero kasi parang di pa siya kumikilos sa buhay ko sa ibang bagay, hindi ko muna siya pagkakatiwalaan doon. That's convenience. Para bang ang Diyos ayaw mong makialam sa ibang area ng buhay mo, that is why hindi mo siya hinahayaang kumilos doon. Alam niyo po, ang Diyos kapag kumilos,
hindi natin kaparehas. Ang Diyos kapag nag-isip, hindi katulad ng tao. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin, siya po ang Diyos na kung saan makapangyarihan sa lahat. Alam niya ang lahat ng bagay, nalilihim man o hindi. Pero kailangan natin siyang pagkatiwalaan na in a sense na kung saan siya mismo talaga yung magkokontrol ng buhay natin. Hindi yung magkokontrol ng buhay natin na para kang robot, kung hindi yung direksyon ng buhay mo. Yung bang mag-glorify mo si Lord at mapapalakpakan ka niya sa buhay mo. Hindi yung time na kung saan pag may ginawa kang isang bagay, tumatalon sa galaksi Satanas. Uy, nabanggit niya na naman yun. Yes. Yun ba yung sasabihin ni Satanas o ang Diyos naman ay papalakpak sa'yo? Kaya sometimes, we need to trust God, ito yung dapat nasa isipan natin, na kung saan mismo, alam natin siya yung may control ng buong buhay natin at hindi tayo dapat magpanik sa mga problema. Ang problema po ay natural nang nangyayari. Sino dito may problema? Amen? Next slide. Kapag may problema, pray before you panic. Sino sa inyo dito ang unang tawag kagad, yung inaasahan mo na kung saan makakatulong sa'yo? Pwedeng unang tawag mo kagad sa anak mo. Pwedeng ang una mong tawag kagad sa kapatid mo. Unang tawag mo kagad sa friend mo. Why not this time pray before you panic? Bago ka magtawag sa ibang mga tao, bakit hindi ka muna lumapit sa Diyos? After all, alam niya naman yung situation mo. Kung meron lang advance at alam yung lahat ng bagay, yung past, present, and future, walang iba kundi si Lord yun. Amen? And ano daw? Worship while you wait. Some people, parang ayaw na nila mag-worship kay Lord kasi parang gusto na lang nila puro answered prayers. Parang gusto na lang nila lagi, Lord, hindi na kita worship kasi kailangan ko lang yung kailangan ko. Tandaan niyo po, si Lord na pinaglilingkuran natin ay hindi genie. And kahit anong gawin natin sa ating buhay, sa totoo lang, hindi naman talaga tayo kailangan ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ang may kailangan sa Diyos. Kung kaya ang Diyos na pinaglilingkuran natin, kahit anong worship din naman natin talaga sa Kanya, hindi niya naman tayo talaga dapat papansinin. Pero ang makakapag-antig sa puso ng Diyos ay kung meron tayong pagtitiwala sa Kanya. Tignan nyo katulad nung inawit natin kanina, sa gitna ng bagyo, ano daw sabi? Aawitan ka. Ganun ba yung puso natin kapag nasa problema tayo? Some of us, pwedeng halimbawa kapag merong sakit at karamdaman, ano kayang piniplay mo sa bahay tuwing umaga? May lumapit na ganyan sa akin sa church natin, sa isang satellite church natin. Sabi niya, Pastor, alam nyo, kapag nagpe-play ako ng worship music tuwing umaga, gumaganda yung pakiramdam ko. No wonder, bakit kaya? Because sometimes, hindi natin nare-realize we must worship while we wait for God's answer. For God's miracle to happen. And those things, yun yung nakakapag-strengthen ng faith natin sa Panginoon. We worship dahil alam natin, we are expectant na meron ng ginagawa ang Diyos in the midst of our problems and situations. Next slide. Alam niyo po, ang pagtitiwala sa Diyos, hindi yan pakiramdam lang. Ay, masaya pakiramdam ko, pagtitiwalaan ko na ang Diyos. Ang pagtitiwala po sa Diyos ay isang desisyon. Anong desisyon yun? Naaasa ka sa Diyos kahit hindi mo pa nakikita yung buong plano niya. Sino sa inyo dito sa Facebook nyo, yung nakalagay na description or note dun sa Facebook mo, Jeremiah 29:11. Familiar kayo?
Ano nakalagay sa verse na yon? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Alam daw ng Diyos ang plano niya sa buhay natin. Kung kaya wag natin sabihin na parang, bakit kailangan pa na hindi i-reveal sa akin, Lord? Aba, kung gusto niyang i-reveal sa iyo yung plano niya, edi yung kaisipan mo parang Diyos na rin. Dahil bakit? Alam mo yung past, present, future, alam mo yung natatago, yung nalilihim, at yung nahayag. Hindi pwede. And ang mind natin, ang 3-pound brain natin, hindi pwedeng makomprehend ang kaisipan ng Diyos talaga, totally. Dahil bakit? Kung ito nga, hindi lang natin nare-realize, ang science was actually initiated by Christians. Alam niyo ba yon? Hindi atheists. Si James Isaac Newton ay isang Christian. Si Galileo Galilei ay isang Christian. Si Blaise Pascal ay Christians. Marami pong scientists noong 16th century are Christians, ng mga nagpasimula nito. And alam nyo, they discovered something na meron pala sa mundo na mga laws of gravity, may matter, merong space, merong iba pang mga laws sa mundong ito na kung saan na-discover na lang ng mga tao. Bago palikhain ng Diyos ang mundo, meron ng mga ganitong laws. And what happened is, tayo na lang na-discover na lang natin yun. Kung kaya tignan nyo, no, sino sa inyo nahihirapan sa math? Ayaw nyo ng math, di ba? So just imagine, kung ang mundong ginagalawan natin, 1% pa lang yung nadi-discover ng mga tao, how much more kung na ang Diyos na gumawa ng langit at lupa at lahat ng nasa mundong ito, dahil hindi pwedeng magkaroon ng design kung walang designer. Hello? Just imagine yung greatness niya. Just imagine yung kaalaman na meron siya. Just imagine na alam niya lahat ng bagay at lahat ng bagay nagmula sa Kanya. Tayo na di-discover na lang natin to. Kaya bakit hindi mo magawang magtiwala sa Kanya? Next point natin, lean on God, not on yourself. One more time, say it with me. Lean on God, not on yourself. Alam niyo po, yung lean dito, sa pagsandal, ibig sabihin, ano? Alam niyo po yung word dyan na depend, dun sa binasa natin kanina sa verse, ayun sabi do not depend on your own understanding. Alam niyo ba yung depend dyan? Yung word dyan ay yung to put weight. Ibig sabihin, ikaw mismo, kung nakaupo ka ngayon dyan sa inuupuan mo, try mong sumandal at ilagay mo yung weight mo sa likod mo. Anong mafe-feel mo? Di ba merong wall or merong sa likod na sandalan na kung saan kayang-kaya ka. Tama? Alam niyo po, kung meron kang tiwala doon sa inuupuan mo na kayang-kaya ka niyan, that's actually the meaning of depending on God. Na ano? Na kaya mong ilagay yung buong bigat na meron ka at sumandal, mag-rest, na hindi ka tutumba. May nakita na ba kayong ganyan? Nagtiwala sila sa inupuan nila, akala nila kaya sila. Pagka sandal nilang ganyan, naputol, yung sandalan. At una pa tayong tumawa sa kanila. May ganun kayo mga kilala? No, pwedeng friend nyo, no, nung elementary kayo. Nakita ko ng ganun. But, yun yung tinatawag na kung saan nagde-depend ka. Pero ang sabi ng verse, tingnan yung sabi, wag mo daw lagyan ng bigat or parang wag kang dumepende saan? Sa iyong sariling pangunawa. Ibig sabihin, wag mong isipin na kayang-kaya ka ng sarili mong pangunawa.
Do not depend on your own understanding. Sino sa inyo dito nakaka-realize madalas na parang yung isip natin pabago-bago? Meron ba? Sino sa inyo dito, may mga bagay kayong gustong matandaan, hindi nyo matandaan? May mga bagay kayong hindi nyo naman inaalala, pumapasok sa isipan nyo. Yung susi mo na nawala, ang hirap maalala. Pero yung time na hindi mo na iniisip, bigla mo lang naalala, ay doon ko pala natago. Yung cellphone mo, hindi mo alam kung saan mo nalagay. Di ba? And some of us, ganun tayo sa isipan natin. Some of us nga, nakakalimot na talaga, di ba? Ngayon, kung ganun ang isipan natin, maasahan ba talaga ang utak natin, ang pag-iisip natin? Kung pabago-bago ito. Remember mga kapatid, next slide, ang nakikita mo, limitado. No? Ang nakikita ng Diyos, unlimited. Nakikita mo lang kung ano yung nakikita mo sa present na ito. Pero yung past, yung future, ang hirap din talaga makita. Ang hirap din maalala ng mga bagay na nangyari noon. At kahit magkaroon ka ng plano, 5 to 10 years from now, sino sa inyo dito noon, pag sinabing, pag 25 years old na ako, may asawa na ako, may pamilya na ako, may bahay at lupa na ako, siguro napagtayuan ko na ng bahay yung mga magulang ko. Tapos ngayon, lumakpas na siya ng 25 years old, 35 years old na siya, parang ang feeling niya, noon ganun mga plano ko, tas parang wala namang nangyari. Nakita nyo? Nakita nyo? Dahil bakit? Ang isipan natin ay limitado. May mga kilala rin tayo dito na kung saan naging teacher sila nung una, pero hindi pala sila doon dinadala ni Lord. Yun yung teacher yung course niya, hindi pala siya doon. Pwedeng engineer yung course niya, tapos biglang nag-iba rin pala ng course. May mga kakaklase rin po akong gano'n noon. Naka-graduate kasabay ko. Biglang nagulat ako, doktor na pala ngayon. Hindi natin alam kung saan talaga tayo. But look at this, mga kapatid, ang kaisipan ng Diyos, sakop ang lahat ng bagay. Amen? Amen? Ang Diyos, hindi nagbabago. Anong sabi ng scriptures? Hebrews chapter 13, verses 8 to 9. Jesus Christ, ano daw? Is the same. Yesterday, today, and forever. So do not be attracted by strange new ideas, sabi. Your strength comes from God's grace. Biyaya lang ng Diyos ang kalakasan natin. Ang Diyos hindi nagbabago. Alam niyo po, ewan ko kung naka-experience na kayo nito sa mga parents nyo. Experience ko po kay Rev, dahil alam niyo naman mga babae, di ba? Si mama ko po, may time before na kailangan niya ng isang damit, bumili ng damit. Tapos naghahanap daw kami ng damit. Pumunta kami ng Trinoma, Landmark, walang nakita. Pumunta kami ng North EDSA, same na araw yun walang nakita. Pagtapos sa North EDSA, dahil EDSA lang din yun, pumunta naman kaming Mega Mall. May nakita? Wala nyo? Wala. Yung nung gabi na, sabi niya, ay try natin, punta tayo ng Santa Mesa. Pumunta kaming Santa Mesa kasi malapit lang dito, no? Wala nyo? May nakita? Wala. Wala pa rin nakita. Sabi niya, mga mall kasi, mamahal, tsaka ganito, ganyan. Sige, try naman natin. Divisoria bukas. Sabi niya ganon. Di alam niyo na, pag pumunta ng Divisoria, pupuntahan, 168, 999. Di ba? Ganon na, kahit ano ng mga lugar doon, pupuntahan. Maghapon, walang nakita.
Walang nakita. Sabi niya, anak, bukas, tatry ko naman sa ibang mall. Sabi ko, sige ma, ikaw na lang. Nakakita siya. Aba, nakabili, umuwi. Sabi ko, nakabili ka na pala ma. Pangatlong araw na to Nakabili ka na pala ma. Oo nga, ito nga tinitignan ko. Sabi ko, talaga? Tapos, nitingnan ganon, biglang sumimangot yung mukha niya. Sabi niya, mukhang ibabalik ko nga eh. Sino sa inyo yung ganon? Yung bang, na-try mo na dun sa store lahat, pagdating mo sa bahay, parang iba ata, babalik ko na lang. Nakita niyo, no? Ang mind natin, pwedeng pabago-bago rin. Nakadepende sa sitwasyon, ang daming factors. Amen? At maaaring nag-struggle din ang marami sa atin sa iba't ibang mga bagay. Ano bang mga desisyon mo ngayon? Pabago-bago ka ng school, kung saan ka papasok, hindi mo alam kung anong career yung tatahakin mo sa buhay mo. So bakit hindi ka magtiwala sa plano naman ng Diyos sa iyong buhay? Tandaan nyo, hindi siya nagbabago. Kung mahal ka niya noon, hindi nagbabago yung pag-ibig niya sa iyo. Amen? Kung ang Diyos nagpapatawad noon, hindi nagbabago ang karakter niya hanggang ngayon. Amen? Next slide, please. Pakita natin. Ang sarili nating pagkakaintindi ay delikado. Bakit? Dahil feelings natin, nagbabago. Culture, nagsishift. Tama? At yung opinions din natin, yung kaisipan natin, nagtatalo araw-araw. So bakit ka magre-rely sa sarili mong karunungan? Nagigets niyo po ako? Nagigets niyo po ako? May isip ka ngayon, bukas di mo na may isip. May di ka naisip ngayon, bukas marirealize mo na lang, ay tama pala. After a situation, pwedeng sa time na yon, dahil sa feelings mo, pwedeng marami kang nabe-blame ng mga tao. Pero after a year or two, may isip mo na, ay, hindi ko pala dapat sisihin yung mga tao na yon. Nagbabago ang isip natin. Kung kaya, meron tuloy ngayon na mga katuruan sa culture natin, sometimes actually, nare-realize natin, nagka-clash siya dun sa mga kaisipan na mababasa rin naman natin sa Bible. Pwedeng sa pagsunod natin kay Lord, pwedeng tungkol sa genders natin, pwedeng tungkol sa pera at sa maraming mga bagay. Pwedeng tungkol sa relationship. Pero alam niyo po, next slide, basahin natin sabay-sabay. If God's word and your feelings disagree, sino pagkakatiwalaan mo? Trust the word. Bakit? Yun yung di nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailanman. Pwedeng yung standards noon magbago sa ngayon. Amen? Pero God will never change. That is why, ito natin makikita, si Lord mismo, yung hindi talaga nagbabago sa buhay ng bawat isa sa atin. Firm siya sa lahat ng bagay. Alam niya ang lahat. Alam niya ang katotohanan kasi ang katotohanan, kahit pagbalik-baliktarin mo, hindi po pwedeng mabago. Yun pa rin at yun. So trust Jesus. Trust His Word. Amen? Point number 3, submit your everyday to Him. Pagkatiwala mo ang pang-araw-araw mo sa Kanya. Paano natin pagkakatiwala sa Diyos, ibibigay sa Kanya ang ating
pang-araw-araw na buhay. Anong sabi ng binasa natin kanina sa verse 6? Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Seek His will in all you do. Ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Hanapin mo ang kalooban niya. Hindi lang sa loob ng church, hindi lang pag may time na kung saan merong problema, hindi sa time na kung saan tuwilang merong kang desisyon na gagawin sa buhay mo, but ano yung binanggit kanina? Balikan nga natin yung verse. Tignan nyo yung nakalagay in all you do. Ano ibig sabihin yan? Next slide. In all your ways. Sa lahat ng ginagawa mo sa buhay mo. Sa lahat ng area ng buhay mo. Hanapin mo kung ano yung kagustuhan ng Diyos. And when you read the Bible, hindi nyo naman makikita na, ito dapat yung gagawin mo sa araw na ito. Hindi yun. But there are principles na kung saan dapat mong ipamuhay sa iyong buhay. Tara nyo, in all your ways, next slide, kasama ba dyan yung relationship mo? Kasama ba dyan? Yes or no? Yes. Gusto ko marinig, yung malakas. Yes, kung kasama dyan yung relationship mo, then ano bang sinasabi ng Bible tungkol sa relationship? Sinabi ba doon mag-asawa ka ng pangit? Wala namang ganon. Mag-asawa ka ng gwapo, mayaman? Wala nakalagay na ganon. Pero meron, kailangan sila rin ay merong faith kay Lord. Kailangan parehas kayo na Christian. Kailangan meron kayong same faith. Kasi bakit? Ano mangyayari kapag hindi kayo parehas ng faith? Ang mangyayari ay pwedeng maghatakan kayo sa isa't isa, magkaroon kayo lagi ng arguments, kung magkaroon kayo ng anak, ang hirap kung saan mo i-dedicate. Sa church ba na yon o dito? Saan ka a-attend tuwing Sunday? Manonood ka na lang sa bahay kasi yung asawa mo ayaw sumama? Or, dahil parehas kayo ng faith, magtutulungan kayong mag-grow sa relationship nyo kay Jesus. Hello? Kaya dito natin makikita in all your ways, lahat ng bagay. O next, pagdating sa pera, kasama ba dyan yung in all your ways? O ano bang sinasabi ng Bible pagdating sa pera? Hindi sinasabi ng Bible na puro magbigay ka na lang na magbigay. Nagkakamali tayo di kasi natin nababasa ng buo But alam niyo ba, nakalagay din sa Bible na we must live below our means. Ibig sabihin, kung meron kang 100 pesos, hindi ubos yung 100 pesos na yun. Kailangan, ikaw rin, marunong kang mag-budget. Hindi yung parang ang 100 pesos na nga yung tinanggap mo, parang ang binigay sa'yo 200 pesos. Hindi pwedeng ganun. Hindi tayo tinawag ng Diyos para maging one day millionaire. Living below your means, hindi ibig sabihin nun, talagang ubos ka ng ubos ng pera mo. Kung hindi, mamumuhay ka na hindi above dun sa kaya mo. Laging below. Amen? Kaya anong mangyayari? Pag ganon, may iwasan mo ang utang. May iwasan mong isugal yung buong pera mo na yun. Mararanasan mong makaipon. And the Bible teaches also about saving money. Kailangan natin yun. Ano pa? Magbigay ng tulong sa mga mahihirap. Magbigay din sa church. Ano pa? Talagang magkaroon ka rin ng savings mo para sa future. Kung merong kalamidad, kung merong mga magiging emergency, kailangan yun. Amen? That is why, in all your ways, kasama dun sino? Si Lord. Kapag hindi natin sinama si Lord, ang nangyayari tuloy, nafe-feel natin parang hindi enough kung ano yung meron tayo. Kaya sometimes, yung iba, lalapit kay Lord, Lord, ano bang gagawin ko? Ganito na yung situation ko sa pera. Ganito na yung situation ko sa budget.
Di nila nare-realize, lumapit na lang sila kung kailan tapos na yung warning. Nangyari na yung hindi dapat mangyari. Kung wise tayo mga kapatid, kung talagang meron tayong karunungan, hindi mo na hahayaan na yung naging warning sa'yo, mangyari pa sa buhay mo. Amen? Kaya may warning kasi mahal ka ng Diyos. Ayaw niyang mapahamak ka. Tingin niyo ba kapag may nabaon sa utang, tuwang-tuwa ang Diyos? Nagkaroon siya ng utang. O kaya pag, di makabayad, tuwang-tuwa ba ang Diyos doon? Na nagsasuffer din ang ibang mga tao? Ang mga anak niya lalo na? Siyempre hindi. Because He wants our life to what? Prosper. Amen? Amen? Next slide. Ano yung in all your ways pa dyan? Paano yung career mo? Kamusta? Yung in all your ways ba dyan, kasama talaga yung career mo? O hindi mo nasasama? Di ba sabi nga daw nila, para umasenso, dapat daw maglagay ng konting illegal. Sabi ng iba, joke lang yun. Pero some of the people around us, pwedeng dahil naiinggit na sila sa nakikita nila sa social media, di ba? Ano nangyari? Pwede rin na magkaroon ng open door yung isang panghihikayat na yon sa kanilang puso na gumawa ng di maganda. Pwedeng dahil sa gusto kagad makaangat ang buhay, ano nangyayari? Talagang nakakaranas na kung saan pumapasok sila sa mga makakapagpatanggal ng dignidad din nila, makakapagpababa ng self-image nila sa mga tao. Remember mga kapatid, in all your ways means sa lahat ng area ng buhay mo. Amen? So, nandiyan yung career, relationship, pera. Next slide. How about yung pananalita natin? Kasi in all your ways, di ba? Lahat ng ginagawa natin, lahat ng pang-araw-araw nating buhay, at madalas, anong ginagawa natin? Nakikipag-usap naman tayo sa mga tao. Anong lumalabas sa bibig mo? Lagi bang kasinungalingan yung lumalabas sa bibig mo? Mura ba lagi o masasamang salita yung lumalabas sa bibig mo? Chismis ba lagi yung lumalabas sa bibig mo? Anong klaseng mga bagay yung lumalabas sa bibig mo? Katulad ng sabi ko kanina, di ba? Pag halimbawa ba narinig ka ni Satanas, nagmura ka. Aba, syempre, anong gagawin niya? Yes, nagmura! Siya yung tuwang-tuwa. Bakit? Kasi hindi nahayag ang kalooban naman ng Diyos na nakakapagsalita ka ng mabuti. Ang ginagawa mo, nakakapagsalita ka ng masama. Kaya tingnan nyo, no? Kung ang Diyos ba nakarinig sa atin ng mga bagay na lumalabas sa bibig natin, papalakpakan ka ba ni Lord? Sasabihin niya ba, tingnan mo yun, Satanas, oh. Yung anak kong yun, kahit na may ginawa sa kanyang di maganda, ang ganda pa rin ng mga bagay na lumalabas sa bibig niya. Parang si Job, no? Tignan mo yun, no? Or, naisahan ko. Tignan mo, maate ng church yan, Lord, pero ganito, yun, nagsinungaling na naman. Anak ko nga talaga yan, sabi ni Satanas. So just imagine, ang gusto ni Lord ay in all your ways. Alam ko po pwedeng isa tayo sa ganyan na parang, may area sa buhay ko na hindi napapapurihan sa Lord. But it is not the time na kung saan sabi mo, wala, na-fail ko na si Lord, ayoko na umaten. Hindi. Kaya ito binabanggit sa atin because God is giving us a chance. Amen? Amen? Prove the devil wrong. Amen? Next slide. Ano pa? Sa lahat ng mga habits natin,
Anong habits mo na pwedeng nakakasama sa'yo? Nagpupuyat ka ba sa mga bagay na kung saan hindi naman talaga makakatulong sa sarili mo at makakasama lang lalo? Nag-e-emphasize ka ba sa buhay mo na mga bagay na puro makakasama lang at hindi makakabuti? Kasama yan, in all your ways, seek Him. Next slide. Submission is not losing control. Hindi ibig sabihin po na, Lord, binibigay ko yung buhay ko sa iyo, parang, kumbaga, robot ka na lang. Hindi. Ang ibig sabihin po ng submission na ito is actually a time na kung saan mas magiging maganda at smooth ang buhay mo. Yung word actually na submission or seeking God's will, ang description nyon ay parang ganito, no? Kumbaga kung ikaw ay nagmamaneho ng sasakyan, kami po, pupunta kami ng Kabuyao every Sunday, isa sa na-realize ko, nakakapagod palang mag-drive. And kahit yung mga trabaho dito, jeepney driver, taxi driver, o kaya yung angkas, nakakapagod mag-drive, tama? Lalo na tirik araw minsan, ang init. Then, minsan marirealize mo sa buhay mo, nakakapagod mag-drive, tama? And kung may pipiliin nga lang ako, kung ako yung passenger na tulog sa likod at iba nagdadrive, pipiliin ko yun. Bakit? Kasi walang ginagawa. Kahit saan niya dalhin, okay lang. Kahit mabagal, kahit mabilis, basta ligtas. Nakuha natin? And that is what submission is all about. Na parang, Lord, ito yung manibela, sige, kunin mo, ikaw mag-drive sa buhay ko. It doesn't matter kung mabagal yan, mabilis, basta alam ko makakapunta ako sa plano mo, sa destinasyon mo na gusto mo sa buhay ko. Amen? Submission is giving control to the one who never loses. How about simula sa araw na to? Ganon yung maging mindset natin. Next slide. Practical ways to seek His will. Put God first in your calendar. Nakalagay ba sa calendar nyo na kung saan kailangan mong magsimba sa Panginoon? Naunahin mo yung mga things about Him. Paano mo malalaman ang kalooban ng Diyos? Mapaparangalan mo ba siya? Ma-honor mo ba siya? Na parang, okay, tong taong ito kakaiba, napaka-generous niya, kitang-kita ko yung character ni Lord sa buhay niya. And last but not the least dyan, ano yun? Ask Him. Tanungin mo siya, is this your will? Ito ba yung kalooban mo, Lord, sa buhay ko? Or meron kang ibang nais sa akin? Kung hindi mo to kalooban, Lord, tanggalin mo. Amen? Kung kalooban mo, Lord, mangyari sa akin to. Next slide. Last but not the least dito, let God direct your path. Sabay-sabay natin basahin yung verse na ito sa verse 6. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. He will show you which path to take. Papakita ng Diyos sa'yo kung anong daanan ang dapat mong tahakin sa buhay mo. Sometimes po, next slide, ang tamang daan ay hindi madaling daan. Ulitin ko, ang tamang daan ay hindi madaling daan. Minsan matagal na daanan, mapapakamot ka sa ulo sa daanan na yon, pero yun yung tamang daan na dapat mong daanan. Every year, pupunta po kami ni Bishop sa Baguio tuwing first week ng January after ng New Year dahil siya po ay nai-invite sa isang conference, sa Aldersgate Conference sa Baguio lagi. And alam niyo po, ako yung nagda-drive sa kanya every year. So, sa pagda-drive namin, itong taon lang po na ito, lagi talaga kaming dumadaan dun sa mabilis na daanan.
papuntang Baguio. Walang iba kundi yung Cannon Road. No, yung Marcos Highway po kasi, yun yung matagal, madaming truck na kasabay, mabagal, ganyan, ano. At medyo parang delikado rin dahil nga may mga malalaking truck, doon nag-overtake yung mga maraming sasakyan. More on doon sa Cannon Road, dahil ko konti lang halos yung sasakyan dumadaan, okay din naman. Pero meron lang din kasing problema kapag umuulan. Madulas yung daanan, talagang zigzag maigi, tapos minsan may bumabagsak doon sa Cannon Road na malalaking tipak ng bato. No? So, delikado kapag umuulan. Now, pero, yun naman yung other side, madaling daanan. Nung nandun na kami ngayon, sa may Pangasinan, alam niyo po, sarado yung Cannon Road. So, wala kaming choice. Lahat ng sasakyan, dadaan dun sa bridge, sa daanan na yon. MacArthur ba yun or Marcos, no? And then, nung dumaan na kami doon, alam niyo po, talagang ang bagal talaga. Nandoon kasi kasabay namin yung mga truck, yung bus, no? Wala kasi ibang dadaanan sila kundi yung yung daanan na yon, hindi doon sa Cannon Road. And sometimes, katulad ng sabi ko sa inyo, yung tamang daanan, hindi madaling daan. Pwedeng mabagal, pero yun yung tamang daan. Amen? Para ligtas kang makapunta sa pupuntahan mo. Next slide. What does this mean? Following his direction, even if it's slower than you want. Kahit mabagal sa kung anong gusto mo, basta ito yung tinuro ng Diyos, okay lang. Dahil sa panahon ngayon, gusto natin lagi instant. Tama? Instant panalo. Pag nag-text ka ng ganito, nagbigay ka ng ganitong pera, mananalo ka, may chance of winning ka, 300,000. May nag-chat na ba sa inyo ng ganon? May nag-text na sa inyo, di ba? And sometimes tuloy, dahil gusto natin ng instant, ano nangyayari? Nawawalan tayo pa ng madami. Lagi tayo pang natatalo. Kung gaano rin kabilis na makuha yung panalo, ganon din kabilis mawala ang panalo sa buhay natin. Remember, following His direction, kahit mabagal yan, okay lang. Kasi bakit? Mabagal nga, next slide, pero yan yung mas maganda kesa sa hindi naman gumagalaw. Slow motion is better than no motion. Pwedeng mabagal ka, nako-compare ka tuloy sa mga ate kuya mo, nako-compare ka sa ibang kaklase mo. Minsan ganun tayo, na-hurt na kasi tayo ng parents natin, friends natin, people that we know of. Diba? Ba't di ka tumulad kay ganito? Buti yun, ganito, ganyan. Yung pinsan mo nga, nagtatap, ikaw hindi. Sometimes na-hurt tayo. Parang ang slow ng progress natin kung i-compare sa iba. Yung iba nakapagpatayo na ng bahay ng mga magulang nila, ikaw, nasa bahay ka pa rin ng parents mo. Sometimes, sa mga area ng buhay natin na yun, parang nako-compare na natin yung sarili natin. Pero take a look, dahil iba-iba naman tayo ng buhay. Darating din yung time para sa'yo. God's perfect time. And it will be all worth it. Slow motion is better than no motion. Amen? Next slide. What does this mean? Sabay-sabay natin basahin. Obeying. Maraming mga tao gusto nang mag-take ng shortcuts for fame, for money, for success. Ang dami ngayon. Mababayaran mo, di ba? Magkaroon ka lang ng title, magkaroon ka lang ng papel. Pwedeng mabayaran, pwedeng madaya, in a sense. Pero, tandaan mo, ang pagsunod sa Diyos, kahit mabagal,
kahit hindi katulad ng kasing bilis ng iba, maganda naman sa paningin niya, that is better. Isa lang buhay natin dito sa lupa. And isa lang ang dapat nating parangalan at isa lang din yung nakakakita ng lahat. Walang iba kundi ang Diyos. So kung di mo aayusin ngayon yung buhay mo, wala nang ibang chance. Ito na yung chance na binibigay sa atin ng Diyos. Hanggang may buhay, may pag-asa. Next slide. What does this mean? Last but not the least ito, sabay-sabay natin basahin. Staying faithful even when it feels unseen. Parang di naman nakikita, Pastor, kasi yung effort dun sa trabaho, sa pag-aaral, parang kahit anong gawin ko, di naman ako napopromote, di ako napapansin. Don't be after sa pagpansin ng mga tao sa paligid mo. Remember, nakikita ka ng Diyos. Mga bagay na mag-isa ka lang, mga bagay na ginagawa mo ng sikreto, pero tapat ka pa rin sa Diyos, sa kabila ng yon, kita niya lahat yon. And you will reap your reward sa Kanya. Maybe not in this life, pero alam natin, si Lord pag nag-reward, hindi yan yung pipitsugi lang. It is better than what you think or imagine. Next slide. Kaya alalahanin, pwedeng makipot ang path patungo sa plano ng Diyos. Pero hindi ito magkakamali ng dadaanan. Pwedeng mahirap, pero makakarating ka dun sa kalooban ng Diyos sa buhay mo. Conclusion natin, pakita natin, sabay-sabay natin basahin. Humility. Kailangan magpakumbaba tayo sa Kanya. Ito yung message din last week. We cannot fear the Lord kung hindi tayo mag-humble down to Him. Balikan natin, humility please. We cannot then trust the Lord kung hindi natin i-acknowledge na, Lord, Ikaw yung magaling, ako yung hindi. Lord, Ikaw yung may alam ng lahat, ako yung hindi alam yung lahat. Kaya wala akong ibang magagawa kundi magpakumbaba sa harapan mo. Huwag niyong isipin na hindi tayo mahal ng Diyos. Mapagkakatiwalaan natin siya dahil talagang mahal niya ang bawat isa sa atin. Ano bang ginawa ni Lord? Next slide. He died on the cross. Bakit? Para sa iyo at sa akin. Dahil mahal ka niya. Gusto kanyang maligtas sa greatest enemy and struggle natin. Ano yun? Kamatayan. Lahat ko tayo mamamatay. Tama? Lahat ginagawa natin para mabuhay. Pero darating at darating tayo sa kamatayan. Pero the Lord loved us so much para makasama niya tayo. Ang kanyang anak na si Jesus Christ ay nagkatawang tao. Napako sa krus para tumanggap ng lahat ng latay, lahat ng pahirap. Inako niya yung kasalanan mo at kasalanan ko para magkaroon tayo ng kapatawaran sa Diyos. Kaya mula sa araw na ito, next slide, you can't be foolproof if you are self-proof. Kailangan, para talagang huwag ka magkamali sa buhay mo, huwag kang maging overconfident sa galing mo. Bakit? Ang magaling ay sino? Ang Diyos. And yung safest place, yung safest na lugar na pwede mong maranasan ay buhay na kung saan nakasuko lang sa Kanya. Na, Lord, kung ano yung kalooban mo sa akin, nandito ko ngayon, pwedeng nag-aaral ka ngayon, ang hingin mo sa Kanya, Lord, tulungan mo ako. Magawa ko yung kalooban mo sa pag-aaral ko, magawa ko yung kalooban mo sa pagtatrabaho ko, magawa ko yung kalooban mo sa relationship ko,
sa pera ko. Amen? Dahil yun yung much better thing to do. Ang prayer natin ngayong hapon na ito, mga kapatid, ay ito: Lord, help me to trust you. Guide me and lead me to your will. Muli, sa paglapit natin kay Lord, kantahin natin yung awitin na inawit natin kanina. Nawa, tumimo sa ating mga puso yung awitin na ito. Muli sa pag-awit natin, merong buong puso na kung saan lumapit talaga tayo sa Panginoon. At sa hapon na ito, ang dalangin ko, magsimula tayo lahat na magtiwala sa Kanya. Hindi natin alam yung buhay natin sa mga susunod na araw. Hindi natin alam, pwede yung desisyon na dapat nating gawin. Pero this day, why not pagkatiwalaan mo ang Diyos sa buhay mo? Dahil alam niya naman yung best para sa'yo. Come on, let's all close our eyes sa hapon na ito. And mag-focus ka sa Diyos na buhay lang. Awitan kita sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Come on, let this song minister in your heart. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sa gitna ng bagyo, Kung alam mo yung song, pwede mong sundan. awitan kita sa lungkot at Maging sa ito saya, yung kanta ng puso mo sa Diyos kita. ngayong hapon na ito. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sa gitna ng bagyo, Sa gitna ng bagyo, awitan kita sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat.
on, confess with your mouth. O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. If you believe it, raise up your hands. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Let me pray for you this afternoon. Lord, nakikita niyo po ang kamay na nakataas na ito. Batid niyo, Panginoon, yung pinagdadaanan ng bawat isa sa kanila. Lord, we believe na Ikaw yung maaasahan namin sa aming buhay. Ikaw yung mapagkakatiwalaan namin. As these people, Lord, na nakataas yung kanilang kamay sa iyo, they are raising up their hands dahil nagtitiwala sila sa iyo. Ikaw yung sandigan, matibay na sandigan namin sa aming buhay. Simula sa araw na ito, Lord, ang prayer namin, tulungan niyo po kaming magtiwala sa inyo. I-guide niyo kami at i-lead niyo po kami sa kung ano ang kalooban mo sa aming buhay. Lord, ang panalangin namin ay hindi po mapariwara o masira ang buhay ng kahit na sino man sa amin. Kung hindi maging maayos po at makarating ang bawat isa sa naisin mo at plano mo sa aming mga buhay. Lord, alam ko po na hindi ka patapos sa kahit sino sa amin. At may ginagawa ka na, Panginoon, sa aming mga buhay. Batid niyo yung mga problema nila sa kanilang family, sa kanilang mga relationship. Batid niyo yung problema nila sa pag-aaral nila. Maging merong mga dumalo dito, merong sakit at karamdaman. Dalangin namin, O Diyos, kung paanong nagtiwala sa iyo ang iyong mga anak sa Biblia. Nagtiwala sa iyo ang maraming mga tao throughout the years at hindi ka nagbago sa buhay ng bawat isa. Ganon din po ang bawat isa sa amin ngayong hapon na ito. Kumilos ka sa kanilang mga buhay. Tanggapin nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo sa mga may sakit na nandito. Sa mga nangailangan ng provision sa kanilang pag-aaral, sa mga bills nila. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Bigyan niyo sila ng wisdom. Opportunity rin, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Mula sa araw na ito, testimony upon testimony, maranasan ng bawat isa sa kanila. In Jesus' name. Wala kami, Lord, ibang tinataas sa lugar na ito, kundi ang pangalan mo lamang, aming Panginoong Hesus. Sa iyo kami nagtitiwala at nagbibigay ng aming buhay. Kaya patuloy ka naming pupurihin, patuloy ka naming sasambahin, at patuloy namin sa iyo ibibigay ang lahat ng bagay sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Tayo magsabi ng Amen.